Magkano hong binayad po sa inyo? Bali, 100,000. 100,000. Malaki ho yun kumpara ho sa iba. Oo, kasi foreigners yung nasalinan ko eh. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. July 22, bandang alas 3 ng hapon, sa panulukan ng Meralco Avenue at Ortigas sa Pasig, tinambangan ang kotse ni Dr. Filoteo Alano, kilalang kidney doctor. Kasama noon ng doktor ang kanyang anak na si Ana, 22 years old, bagong graduate ng Ateneo. 17 tama ng bala ang natamo ni Ana. Sa Medical City kung saan isinugod ang mag-ama, idiniklarang dead on arrival si Ana. Batay sa investigasyon ng pulis, niyakap raw ni Ana ang kanyang ama habang pinapaulanan ng bala ang kanilang kotse. Kaya't hindi nakapagtatakang siya ang tinamaan ng husto. Kritikal ang kondisyon ni Dr. Alano noong una. Ligtas na siya ngayon, subalit hanggang sa kasalukuyan, wala pa ni isang miyembro ng pamilya ang nagbigay ng pahayag tungkol sa nangyari. Maging ang mga pulis ay nahihiwagaan sa kaso. Actually, nalulungkot kong sabihin sa'yo na walang full cooperation sa kanila. I went there personally just after the incident. So I give them leeway to adjust themselves. So after 3 to 4 days, I went there but wala akong makausap. Ilang anggulo ang tinitignan ng pulis. Una, may kinalaman daw ito sa personal na buhay ni Dr. Alano. Pangalawa, posibleng may kinalaman daw ito sa mga anomalya sa National Kidney Institute. At ang pangatlo, konektado daw ito sa alitan di umano ng dalawang grupo ng mga kidney doctors na magkakumpetensya sa kidney transplant sa Pilipinas. 2 groups, that is Dr. Alano's group and a group of a Japanese which operates on transplanting kidneys getting from depressed areas. Bagamat hindi pa nga tiyak kung ito ang pinakamatibay na motibo sa pag-ambush sa mga Alano, isang bagay ngayon ang malinaw. Nakikilala na daw ang Pilipinas bilang murang bilihan ng mga kidney. Ang tindahan naglipa na sa Kamaynilaan. Isa na dito ang Baseco Compound sa Maypier, isa sa pinakamalaking barangay sa Maynila. Marami dito ang walang trabaho, hindi nakapagtatakang maging ang kanilang laman loob ay nagawa na nilang maibenta. Kidneys for sale, nakakalungkot pero totoo. Sa sobrang kahirapan sa buhay, marami na sa ating mga kababayan ang nakapagbenta na ng kanilang laman loob. Kung sa bagay hindi masamang makatulong, makadugtong sa buhay ng iyong kapwa. Pero lumalabas ngayon na ang pagbibenta ng kidney ay isa ng ganap na negosyo. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Samahan niyo po kami sa isang natatanging pag-imbestiga. Isla Liit at Isla Laki ang tawag sa dalawang lugar na nasa dalampasigan ng Manila Bay. Malapit lamang ito pero hindi madaling puntahan. Nagsisiksikan sa isang makipot na lugar na kung minsan pa nga'y halos tangayin ng dagat. Mahirap ang buhay dito. Maraming bata pero walang permanenteng mga trabaho. Kumporme lamang sa dating ng mga barko. Karamihan sa mga taga rito, mga estibador o kargador sa pier. Tanging puhunan nila ang lakas ng kanilang mga bisig at tibay ng katawan.
katawang mga bahagi nito'y kanilang ikinakalakal. Kailan ho kayo natanggalan ng kidney? Patataon na ngayon. Patingin nga ako ng sugat niya. Pare-pareho ba kayo ng sugat? Minsan kaliwa. Bakit ho hindi pare-pareho? Bakit may kanan, may kaliwa? Kasi ma'am, Kasi conforme sa ibiris ng kidney. Depende ho sa... Ibiris ng kidney. Halimbawa, yung left side mo, nag-ibiris ng 76, tapos yung right side mo, nag-ibiris ng 79, kinukuha nila yung 76, yung pinakamahina. Yung pinakamataas, yun ang iwan sa'yo. Ibig sabihin yung pinakamalakas na kidney nyo, Yun ang iwan sa amin. yun ang iiwan. Yung pinakamahina, Yun ang aalisin. yun ang aalisin. Nagulat akong lahat pala ng 20 kalalakihang kaharap ko ay natanggalan na ng tig-itig-isang kidney. Paano kayo nalapitan na magbenta po ng kidney? Unang-una po yan, tinitignan muna yung dugo namin. Oh. Ngayon, pagka parehas kayo ng dugo, dadali kami ng St. Luke's. St. Luke's ho kayo lahat kinuhanan? Luke's meron. Walang ibang ospital? Hindi ako. Ano eh, National Kidney Institute. Yan, pagka nagkatugma-tugma yan, bibigyan ka na ng schedule niyan. Para tanggalin. Dapat ay match o magkatugma ang blood type at tissue type ng donor sa recipient o ang taong sasalina ng kidney. Donor ang tawag sa taong nagmagandang loob na magbigay ng kidney. Pero sa totoo lang, dito'y may perang namagitan. Magkano hong binayad po sa inyo? Bali, 100,000. 100,000. Malaki ho yun kumpara ho sa iba. Oo, kasi foreigners yung nasalinan ko eh. Foreigner daw. Nasaan na po yung pera, Mang Demet? Wala na, naubos na sa gasto dito, gasto doon. 100,000 pesos kada kidney kapag ang bibili o recipient ay foreigner. Karamihan daw mga Japanese at mga Arabo. Kapag Pilipino naman ang kausap at kapag nireject din ng katawan ng recipient ang kidney matapos ang operasyon, pwedeng bumaba ang bayad ng 70,000 pesos. At ang broker o ahente ng bilihan, si Dalmasio Zeta o Mang Jun. Magkano naman po, Mang Jun, ang komisyon ninyo Ano, sa bawat kidney? 12,000 lang 12,000. per head. 12,000 pesos din ang komisyon ng contact ni Mang Jun, isa pang broker na nagngangalang Lin. May tumatawag sa akin. Mm. Kailangan kong taong ganito. Mm. Typo. Mhm. Kasi kumuha ka dyan, sabi sa akin. Opo. Kaya nag-iikot naman ako dito sa isla para kumain ng tao. Bukod sa blood at tissue type, hinahanap din ni Mang Jun ang iba pang mga kwalifikasyon tulad ng mga malusog at malakas na pangangatawan, walang sakit, at hindi lalagpas ng 39 years old. Mula noong 1992, nung magsimula siya sa ganitong trabaho, 100 kidney na daw ang naiahente ni Mang Jun. Mang Jun, pasensya na ho kayo, ho. Pero ho, hindi ho ba kayo nakukonsensya? Hindi ho ba kayo natatakot? Okay lang naman sa akin eh. Kasi sanay na akong ganitong trabaho. Okay lang ho, sanay na ho kayo. Ibig sabihin, hindi na ho naantig yung konsensya ho ninyo? Minsan nakukonsensya ako. Ano naiisip niyo ho? Naisip ko nga, pinagbibili ko mga tao. Paminsan-minsan naman daw ay naiisip ni Mang Jun na ang ibinibenta niya ay ang mga kapwa niya. Katunayan, pati ang kidney ng kanyang anak-anakan o stepson na sinap, napagbili na niya. Saan? Siya nagpupumilit sa akin. Nagpupumilit na... Nakunan daw siya. Pinapakunan ko ng ibang tao. Yung pakayan ako. Sabi niya sa akin. Alang-alang sa mga magulang ko. Kaya napilitan na rin ako mag-donate ng bilik. Parin na rin sa mga kapatid ko dahil marami po ako kapatid. Sikat pa natulungan ko rin. Hindi ka rin nagdalawang isip. Hindi po. Papagpatuloy niyo pa ho ba itong ganitong hanap buhay, Mang Jun? Pagpatuloy ko pa rin. Kasi marami pang nangailangan sa akin. Pero ang totoo niyan, lahat ng mga donors na nakuhanan na ni Mang Jun ng kidney, nagsisisi ngayon.
Yung itong opera ko, pagka taglamig ko, kumikirot. Yung lakas parang nagbago. Yung hinihingal ako pagka peraso. Madali ho kayong hingalin. Karamihan sa aming mga nakausap, ganito ang daing. Akala nila, bubuti ang kanilang mga buhay sa halagang ibinayad para sa kanilang mga kidney. Yun pala, lalo lamang humirap. Madalas po akong hingalin. Hindi po ako nakapagtrabaho ng matagalang trabaho. Mahilig ako sa pahinga, parang hindi ako tumatagal sa mabibigat na trabaho ko. Hindi po ako natatanggap sa mga kumpanya. Dahil hinahanapan po ako ng medical. Bagsak po ako sa medical dahil may opera po ako. Ang masakit nito, karamihan sa kanila naubos na ang perang ibinayad sa kanilang mga kidney. Kano binayad sa'yo? Ano po, 70 lang po. 70? Nasaan na yung pera? Nagawa ko po ng bahay na wala na po, bagyo na nagbagyo na po. Kung nooy kahit anong trabaho ay pwedeng pasukin ni Bok, ngayon, hirap na hirap siyang makakuha. Isa na siya ngayong bangkero. Mas maliit ang kita, pero hindi naman daw gaanong hirap ang kanyang katawan. Hindi na rin naman daw niya kasi kaya ang mabibigat na trabaho tulad ng dati. Samantala, ang recipient ni Bok ay natuntun namin sa Baliwag, Bulacan. Isang negosyanteng Chinese-Filipino na nagngangalang Agustin Hapitana. Masaya na maayos naman. Wala naman po akong nabago kaysa dati. Wala po. Wala. Mahusay ang medicine na kukuha. Natutuwa ako sa medicine ngayon. Mga doktor, magagaling. Tungkol po dun sa sa donor ninyo, kilala niyo ho kung sino yung donor ninyo? Hindi po. Hindi ko po Hindi po kilala. Okay. Hindi ho ba kayo, kasi syempre ibang tao ho siya, di ba? Hindi niyo kinwestiyon ano bang pagkatao niya na ilalagay ho yung kidney niya sa inyo or hindi niyo na inisip yun? Hindi po. Wala akong naramdaman Basta parang sarili ko na hindi na yung bato. Wala akong naramdaman. Dalawang nilalang na hindi magkaano-ano pero magkadugtong na ngayon ang mga buhay. Pinagdugtong ng matinding pangangailangan. Ang recipient, pangangailangang mabuhay. Ang donor, pangangailangan din namang mabuhay sa pamamagitan ng pera. Patunay lamang na sa mundong ito, malaki ang nagagawa ng salapi. Kapitan, ano ho ang masasabi niyo po na dito ho sa inyong barangay, meron pong, kumbaga, grupo ho o colony ng mga wala na hong kidney dahil naibenta na po nila? Wala akong magawa dahil dala ng kahirapan. Yung konting halaga na kapalit ng isang kidney nila, malaking kayamanan na ho para sa kanila yun. Karaniwang mga mahihirap nating kababayan ang nagbibenta ng kanilang mga kidney. Walang sapat na pagkakakitaan upang mabuhay. Anila, di bali na lang wala na ang isa nilang kidney basta't may mailaman lamang sa kumakalam nilang sikmura. Kaya na pag-isip-isip ko na ibenta na lang itong kidney ko para may pambuhay naman sa pamilya ko. Kasi 5 anak ko Si Mang Alex ay isa sa may 100 ng taga-Baseco compound na nakapagbenta ng kanilang kidney. April 19... 1996 yun. Apo. Marami yung nagpapatingin ng dugo. Nainganyo ako. Ngayon, sumama ngayon ako sa kanila para magpatingin ng dugo. Kada patingin namin ng dugo, meron sa amin binibigay na allowance na 300. Habang tumatagal at nauulit pa ang mga blood test, nadadagdagan din daw ang pang-engganyong allowance hanggang sa hindi na makabitaw si Mang Alex. Inoperahan ako Mayo 2, 1996 sa St. Luke's Hospital. Hindi ho kayo natakot noon na operahan? Dahil kasi nung ooperahan ako, pinainom sa akin isang maliit na sleeping tablets. Paggising nyo? Paggising ko, nasa kwarto ko na.
Andun na ako. Wala na kayong kidney. Wala na. Pero makirot na ako. Makirot. Saka pag umuubo pa kami, yan, masyadong makirot. Pero hindi tulad ng mga kapwa niya donor, kirot lang ang madalas na reklamo ni Mang Alex. Marahil dahil ang trabaho niya ngayon ay pagiging barker sa mga pumapasadang jeep at hindi na tulad ng dati na kargador sa pier. Oo nga, malaki ang pera, binayad sa'yo, 80. O, eto na ngayon, wala na. Ubus na. Pero hindi naman talaga ako nagsisisi dahil nandyan, pinagawa ko ng bahay. Binili ko ng mga gamit sa bahay. Nakapag-aral din ng mga anak ko. Pero si Mang Kupaw, panay ang pagsisisi. Lalo na't hindi naman daw bukal sa kanyang loob ang nangyari. Siyempre, buwan-buwan, bayad ng bahay. Ang ginawa ko, pilit na ako magpatanggal ng kidney. Hindi ko kayo nagdalawang isip? Hindi, tumakas pa nga ako dun eh. Kasi natakot din rin ako, nung sabi sa akin, operahan na ako. Pagkagawa ko, sabi, kailan kaya? Miyerkules. Tumakas ako nung linggo. Tapos sinundo pa ako dun sa mga pulis. Kung ayaw daw ako papatanggal ng kidney, lahat daw bayad sa pa-check up sa akin, babayaran ko. Ay sabi sa akin, kulang-kulang daw 800,000 ang gasto. Ang ginawa, sumama na lang ako. Ganito rin ang nangyari kay Bok. Bagamat sa NKTI o National Kidney and Transplant Institute siya natanggalan ng kidney, samantalang si Mang Kupaw ay sa St. Luke's Medical Center. Ano lang, sa check-up lang. Hindi ko alam na yun na pala yun. Kukuhaan na ako. Aalis na ako sa NKI, tatakas ako. Nagalit yung pinaka-nurse doon, tumawag ng gwardiya. Pinahold ako sa may gate. Binabalik ulit ako sa kwarto ko. Hindi ako pwedeng umalis. Patingin nga ako. Sinubukan naming kunin ang panig ni Dr. Joey Garcia, isa sa mga doktor na umasikaso kay Mang Kupaw, pero tumanggi siya. Pero sa panig ng St. Luke's, pumayag magpa-interview si Dr. Rose Liquete, ang namumuno sa mga kidney transplant ng ospital na isa rin sa mga pangunahing espesyalista sa NKTI. Katunayan, isa siya sa may tinuturing na pangunahing eksperto pagdating sa kidney transplant sa Pilipinas. Karamihan sa aming mga na-interview na nagbenta ng kidney, si Dr. Liquete din ang pinangalanang nangasiwa sa kanilang operasyon. May dalawa kong pasyente o donors na nagsabi ho sa amin na they actually changed their minds about selling their kidney. Nandito na daw sila sa ospital and nagbago ho yung isip nila. But nung gusto na nilang umalis, hindi daw ho sila pinaalis. Alam niyo ba yung mga kasong ganito? Hindi ko na-experience yung ganyan kasi kung magbago man sila, ay right nila yon. So hindi dapat pipigilan. Sa panig naman ng NKTI, pinabulaanan ni Dr. Enrique Ona na pinipuwersa ang mga donors na magbenta ng kanilang mga kidney. I'm sure it's not the hospital that will do that. Second is, kung meron mang magpipigil, hindi ang mga doktor or hindi ang ospital. Baka sila na yung mga nag-uusap. Mang Kupaw, pinaliwanag ho ba sa inyo nung doktor kung ano hong posibleng mangyari sa inyo pag nabenta niyo? Mayroon. Anong mga May sinabi sabi ho? ng ganun eh, kayo, kailan, pipirma kayo ng ano dito, kung anong mangyari dito sa ospital, walang papanagutin ng sitlok. Hindi kami hahabol doon. Pero yun ang pirma namin, pero yung presyo walang nakalagay ron. Hanggang sa natuloy nga ang operasyon. Naawa yata ang doktor kasi Garcia rin ng nanay ko eh. Ganun. Garcia rin nag-ano sa akin, opera. Sabi sa akin, huwag ka mag-alala, Rolando. Iiwan ko yung pinakamagandang kidney mo. Non-related kidney transplant ang tawag ng mga doktor sa mga kidney transplant sa pagitan ng mga hindi magkakamag-anak. Kadalasan nga'y pera ang nagiging susi o daan sa ganitong klase ng operasyon. Pero labas daw sa bentahan ng kidney ang mga doktor at ang ospital. Ang negosasyon ay pagitan lamang di umano ng donor at ng recipient sa pamamagitan ng isang broker o ahente. Pero hindi rin may pagkakailang
Alam ng mga doktor at ng mga ospital na may negosyo o bentahan ng mga kidney na nagaganap. Alam ko yan na merong nai-involve yan, pero sinasabi ko yan sa mga pasyente. Kayo ang nagdi-deal sa kanila, no? Directly. Well, ang doktor, ang aming role as doctor sa sitwasyon ito, ay sisiguruhin lang namin na normal itong donor ninyo para talagang pwede ang transplant. Doktora Lequete, do you agonize? Ibig sabihin, nagtatalo din ho ba yung isip nyo sa pagtanggal po ng kidney from a poor donor na alam nyo hindi niya ho marirefuse na bayaran siya kapalit ho ng kanyang kidney para i-transplant sa iba hong tao? Hindi man siguro sabihing agonize, kundi ako naaawa din ako sa mga donor. Ngayon minsan may makakausap ka naman, bakit mo gustong mag-donate? Doktora, walang-wala ho kami. Minsan nga may ibang pasyente, yung tatanggap, yung recipient. Sasabihin, babayaran ko naman sila no? Ganon. So pagka naririnig ko yun, sinasabihan ko rin yung recipient na, alam nyo, mga tao din yan. So kaya lang ho nandyan din sila kasi dahil sa pangangailangan nyo. Pero, doktora, alam nyo ho na there's some trading going on. Meron hong bentahan ng kidney na nagaganap. Lumalapit sila. At yung tipong sasabihin patungan nyo ang inyong professional fee tapos ibigay nyo sa amin ito. Nung mga panahon na yon na na-identify namin, nagsususpinde kami. We also learned that it's quite common in St. Luke's na yung mga recipients are foreigners. Not really that common. Maybe they come in waves. Oo. Waves, okay. At saka hindi rin naman ako lang din ang nag-oopera doon. Ano pong status ngayon ng non-related transplant sa St. Luke's? Sa ngayon, nakasuspindi na naman uli. Bakit ho? Because of this? Hindi lang ho dahil dito. Noon pa, this is the third time na. 300,000 pesos pataas ang average cost ng bawat kidney transplant. Pero higit na mataas ito para sa mga foreigner. Ayon sa impormasyong aming natanggap, umaabot daw ito ng milyon-milyon. Malaking pera nga naman ito, hindi lamang para sa ahente, kundi pati na rin sa mga doktor at ospital. Hindi nakapagtatakang bagamat hindi raw iniengganyo, ay hindi rin naman pinipigilan ang mga foreigner na magpunta rito para sa kidney transplant. But doctor, the fact na pinapayagan po natin yung mga foreigners to have kidney transplants in the Philippines, parang sa tingin ko ho is opening the floodgates to abuse. And we know that a lot of Filipinos are poor. So parang we're presenting to them an opportunity that they cannot refuse money for their kidneys. Yan nga, that's exactly the dilemma, Jessica. Totoo yun. Because we are now treading not just on the medical aspect, di ba? Yung sinasabi mo is hindi na medical yun. Kundi we are looking into yung areas of social and economic factors and even image ng bayan. Because if you look at it in a purely medical aspect, ang tao naman, whether puti o itim o brown, pasyente, tao din yun eh. Whether he's a criminal sometimes, di ba? Or whether he is a saint, ang pagtitingin dapat namin pag ginagamot mo, dapat pareho lamang. Karaniwang sa mga private hospitals nagpapakidney transplant ang mga foreigners. Halos wala sa NKTI. Sa katunayan, 5% nga lamang daw sa kabuang bilang ng mga kidney transplant na naganap dito ang non-related. Bagamat aminado naman ang mga namumuno na hindi sila gaanong istrikto pagdating dito. Pag let's say ang donor ay pumarito at sinabi niyang kapatid niya and they give us the same family name, hindi naman namin hinihingi ng show us your birth certificate, no? We just assume na tama yon. Ito ay parang pinauubayan natin sa kanilang sariling honesty. Sa ngayon ay masasabing maluwag ang gobyerno at maging ang mga asosasyon ng mga doktor at ng mga ospital pagdating sa non-related kidney transplants. Wala pa raw kasing guidelines, kaya't self-regulation ang nangyayari. Ibig sabihin, bahala na ang mga doktor at mga ospital
Siguraduhin lamang nila na hindi ito inaabuso at hindi ginagawang komersyo. Hindi lahat ng kidney na itinatransplant ay nabibili. Marami din ang kusang loob na ibinibigay. Madalas galing sa mga kamag-anak at kung minsan sa mga kaibigan. Tunay ngang dakila ang taong nakahandang magbigay ng bahagi ng kanyang katawan upang ipandugtong sa buhay ng kapwa. Gano'ng katagal na ho kayong may sakit sa bato? Nag-umpisa pa akong mag-dialysis noong February ito. Renal failure ang kondisyon ni Jimmy Hardin. Hindi na gumagana ang dalawa niyang kidney, kaya't kailangan na niyang matransplant o masalinan ng bagong kidney. Sa tansya ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, 20 Pilipino ang nagkakaroon nito araw-araw. Pero dahil sa kakulangan sa supply ng kidney at dahil na rin sa gastos, mahigit 200 lamang sa mahigit 3,000 nangangailangan nito kada taon ang sinuswerteng magkaroon ng kidney transplant. Yung donor mo, Mrs. ko po, ilang taon siya? pareho po kami na edad. Ilan? 43 rin po. 43. Anong pakiramdam nyo na ang papalit ng kidney nyo, yung kidney mo na asawa niyo? Ano naiisip mo? Pasalamat ako dahil napatunayan ko na nagmahal niya ako. Hindi lang binigay niyang puso niya, muli pati na yung kidney niya. At dumating nga ang petsang kay tagal nilang hinintay. August 17, ang takdang kidney transplant sa NKTI dito sa Quezon City. Medyo excited ako. Dahil yun ang hinintay. Matagal ko na hinintay. May nararamdaman mo ba kayong takot? Kaba? Takot wala. Kaba sa sarili at sa misis. Sa ibang kwarto, naroon naman ang misis ni Mang Jimmy na si Aling Shirley na siya mismong magdodonate ng isa niyang kidney kay Mang Jimmy. Nafe-feel ko rin kasi na pumayag ako magiging donor. Talagang siya, tuwang-tuwa siya dahil sabi nga niya nung in-interview niyo siya, sabi niya hindi lang daw niya na talaga napatunayan daw niya talaga na mahal ko daw siya. Kasi hindi lang daw pati yung puso ko binigay ko sa kanya, pati nga yung parte ng katawan ko, yung kidney ko nga. Bagamat mag-asawa o ayon sa klasifikasyon ng mga doktor, ay emotionally related sina Mang Jimmy at Aling Shirley, non-related kidney transplant pa rin ang turing sa gagawin sa kanila dahil hindi sila magkadugo. Nililinis ng ating mga kidney ang ating dugo at inilalabas ang dumi sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Dalawa ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pero ayon sa mga doktor, pwede tayong mabuhay sa isa. Si dating Presidente Fidel Ramos halimbawa, matagal nang iisa lamang ang kanyang kidney. Fortunately, ang tao ay nangangailangan lamang ng isang kidney. Ibig sabihin na pwede kang mawala ng isang kidney and normal pa rin ang buhay mo. Bandang 12:00 ng tanghali nang patulugin ng mga doktor si Aling Shirley para sa operasyon. Sumunod namang sinundo si Mang Jimmy, saka rin pinatulog. 1:00 sa operating room, sinimulan ang operasyong magtatanggal sa isang kidney ni Aling Shirley. Kidney out. Kidney out! Tanggal na ang kidney ni Aling Shirley. Ibinabad ito sa yelo at inihanda para maisalin kay Mang Jimmy. At nailipat na nga ito kay Mang Jimmy. 4:30 na nang matapos ang operasyon. Bagamat tapos na ito at kailangang bantayan ng mabuti ang kalagayan ng mag-asawa, lalo na si Mang Jimmy. Kapag sa loob ng 24 oras siya ay umihi, tanda na hindi ni-reject ng kanyang katawan ang kidney ng kanyang asawa. Ibig sabihin, tagumpay ang transplant. Kinabukasan, binalikan namin sila. Tagumpay nga. Gising na ang mag-asawa, bagamat nasa magkaiba pa rin silang kwarto upang maiwasan ang infeksyon. Ngayon, magsisimula silang magpagaling.
magsisimula ng bagong buhay. Hindi na lamang sila ngayon magkabiyak sa puso, pati na rin sa kidney. Tunay ngang magkarugtong ang kanilang mga buhay. Mapapayo ko sa mister ko hindi lang ang puso na ibinigay ko sa kanya, hindi pati yung kidney na ibinigay ko sa kanya, talagang iingatan niya habang kami nagbubuhay na mag-asawa. Related kidney transplant naman ang tawag sa namagitan kay Nori at ng kanyang kapatid. Ito'y dahil sa sila'y magkadugo. Nagpunta agad siya dito sa Manila. Nagpaano na kami sa Kidney Institute. Yan, blood testing, lahat-lahat ng kailangang mga laboratory procedures. So after that, nung makuha namin results, mga 90% kaming compatible Compatible na compatible nga ang magkapatid. Kasi usually ang kidney transplant is successful pag bigla umihi yung pasyente. So sa akin on the spot, right after na ma-place yung kidney sa akin, bigla daw akong umihi. Kaya palakpakan daw sa operating room. Siyempre hindi ko alam, natutulog ako, no? Kasi sabi ko, pinapalakpakan ko pala sa operating room. Talaga, ang cute naman. Matapos ang operasyon, nagbago ang prioridad ni Nori sa buhay. Secondary na or last priority na siguro yung pagkita ng malaking pera, no? I mean, basta na nakaka-survive naman kahit paano, hindi mo kailangan kumita ng malaki. Tapos, at stake naman yung relationship mo sa family members mo, no? Nakita ko yun, yung relationship sa parents, sa mga kapatid. Yun, gano'n nakita ko. Marahil dahil nirigalo lang ang bago niyang kidney, mas pinakaiingatan niya ito ngayon. Pag natutulog ako, parang pag tatagilid ako, tumatagilid din siya. Sabi ko, baka hindi in place Ganun na nasa bag ko. Pero hindi naman siya yung parang foreign body sa akin. Hindi. Parang tipong siya yung baby ko, naalagaan ko ba siya? Yung ganun ang feeling ko sa kanya. Nakakalimutan nyo na ho na iba yung kidney yung isa, hindi sa inyo. Minsan, hindi ko na naaalala dahil sa day-to-day, yun ang ano ko. Ika nga, usual na sa akin, normal. Katuwa nga nangyari sa akin dito sa kidney. Dahil sa bata yata, napaka-super active. Parang super peri sa lakas umihi. Pangalawang buhay na rin daw ito ni Mang Joe Macalino, isang negosyante. Medyo hindi pinalad yung mga kasabay kong dinadialysis noon sa dialysis center. Kaya siguro ilang buwan lang akong nagre-recover. Nabalitaan ko na nag-pass away na kagad yung dalawa. Sabi ko nga nakuka ako kung hindi pala, ganun na rin ako. Kaya naman bawat araw ngayong nagdadaan, ninanamnam niya. Diabetes ang sanhi ng renal failure ni Mang Joe. Noong kinailangan na siyang ma-transplant, naglagay sila ng classified ad sa isang dyaryo upang makahanap ng donor. May mga ilan, hindi pa man hindi nga maganda ang mga ang itatanong kagad sa inyo, kaya niyo bang magbayad ng 1 milyon? Yun ho ang sinabi sa inyo? Oo, yung mga, kasi meron palang mga ganito na talaga nagbebenta, professional. Nalaman lang namin bandang huli. Pero tinanggihan niyo ho yung gano'n ang tanong sa inyo? Hindi na namin entertain. Hanggang sa may nagpresentang babaeng security guard na kanila munang tiniyak kung mabuting tao. Bina-crown check namin siya. Maganda mga feedback. Bilang pasasalamat hanggang ngayon, tinutulungan ng pamilya Macalino ang kanilang donor. Malaki na itulong niya sa amin. Kaya naman, kung may mga pangangailangan siya, kami naman na kusang tumulong sa kanya. Maswerte si Mang Joe, may kakayahan siyang makapamili ng kanyang donor. Noong 1970s, maging ang mga preso ay kinuhanan ng mga kidney upang magamit sa transplant. Pero nauwi daw yun sa abuso nang humihingi na ng malaking bayad ang mga preso. Sa kasalukuyan nga'y may panukala sa Kongreso na pati ang mga nakalinya sa death row o yung mga nakatakdang patawan ng parusang kamatayan ay hingan na mag-donate ng kanilang mga kidney. Ganyan katindi ang pangangailangan sa mga kidney. Maging ang mga kriminal ay napagdidiskutahang kuhanan nito.
Dahil sa matinding demand, hindi nakapagtataka ang nagsulputan ng mga sindikatong bumibili o umaangkat ng mga kidney mula sa mga mahihirap, mga walang-wala sa buhay na hindi makatanggi sa silaw ng salapi. Alam namin na meron activities of this nature going on. We are looking at the transplant organizations to police this and to ensure na hindi nangyayari ito. Ito ay pagka-grossly unethical na talagang na nakikita na pinilit yung donor, na he was offered an unusual sum of money. Kaya mahirap na issue yung informed consent ng donors. Gawa ng karamihan pagka if you are poor and you need money, hindi na parang hindi voluntary yung kasi kailangan yung people are taking advantage of your need, no? Yun ang kahirapan to make a distinction between what is allowed and what is not allowed in the case of non-related living kidney donors. Bagamat labas nga ang mga doktor at maging ang mga ospital sa negosasyon ng bilihan ng kidney sa pagitan ng donor at ng recipient, hindi ba't parang nagbubulag-bulagan lamang sila sa isang kamalian? Isipin na lang natin na kung tayo may pangangailangan, minsan kapit sa patalim tayo kung tayo ang maging pasyente. We are adamantly against commercialization of kidney transplantation. However, kailangan ma-define natin anong ibig sabihin ng commercialization. Maybe I will try to define it in my own way na hindi ito idinadaan sa yung usual negosyo na may komisyon-komisyon. Mukhang matagal pa bago marisolba ang isyu ito. Samantala, libo-libong mga Pilipinong may problema sa kidney ang naghihintay ng lunas. Hindi lang sa mga buhay na donor pwedeng kumuha ng kidney na pang-transplant. Pwede rin sa mga patay na o yung may tinuturing na brain dead. Ito ang tinatawag nilang cadaver kidney transplant. Noong June 1990, idiniklarang brain dead si Maria Corazon Torres y Javier sa isang ospital sa Madrid, Spain. Nagka-blood clot siya sa kanyang utak at tanging mga machine na lamang ang bumubuhay sa kanya. And I was looking at the monitor of the heart and it was still registering. Sabi ko, ay buhay ang anak ko. No? But then they said, Mrs. Torres, she's on life support. And that was the time when they asked us, sabi nila, Mr. and Mrs. Torres, meron pong apat na tao right now dito sa ospital na nangangailangan ng organs to go on living, no? They need kidney, dalawang kidneys, isang liver, isang heart. Nung kumbinsido na ang mga Torres na wala nang magagawa pa para mabuhay ang kanilang anak, pumayag sila sa hiling ng mga nangailangan. We feel that we are very close to the Lord. Anyway, brain dead siya, ano pa. So we said, yes, go ahead. Sige, you can get these organs. No? And so they did. And four people lived when she died. Mula noon, naging panata na ng mga Torres na tulungan ang mga nangangailangan ng organ donation upang mabuhay. Itinayo nila ang isang foundation na ipinangalan din nila sa kanilang yumaong anak, ang Maria Corazon Torres y Javier Foundation. Bukod sa tulong pinansyal na ibinibigay nila sa mga mahihirap na kidney patients, tumutulong din ang mga Torres sa pagpapalaganap ng organ donation, bagay na tila hindi patanggap ng higit na nakararaming Pilipino. Yung organ donor, pagdala yon, yung dilaw na card, pag yun, dala nila, ano man ang mangyari sa kanila, let's say na accident o at makita itong organ donor, magagamit ang organ. Pag inimbalsama ang your loved one, inaalis lamang lahat sa loob, di ba? At linalagyan na lang ng stuffing. Sana pupunta yung organs na yan. Most of them, natatapon lang.
it is life ang binibigay mo. Hindi basta donasyon ng pera o ay kawawa naman, yung bang sympathy. No. No. Ito, more than money, more than anything, when you give an organ so that another person can live, it is an act of love and it is a gift of life. Kapag dumami ang kusang loob na mag-donate ng kidney, tiyak daw na mababawasan ang negosyo o bentahan ng kidney. Matitigil din ang operasyon ng mga sindikato, ang pagsasamantala sa pangangailangan ng kapwa. Kaya tayo nagbibigay ng organ dahil gusto natin makatulong sa iba. Otherwise, kasi kung binibenta mo na yung organ mo, anong nangyayari doon? Parang ginagawa mo, parang naging isang object, no? Isang bagay, yung bahagi ng katawan mo. So parang nagbenta ka ng isda, no? O nagbenta ka ng lamesa o kung ano man, no? Parang hindi mo na tinitignan bilang isang bahagi ng tao, isang bahagi ng ating pagkatao. May natira pa ho ba sa 65? Wala na ho. Wala na. 3 buwan, nagumaniho na nga ako eh. Kasi ilang anak ko, 7. Siyempre, alangain hindi ka kumakahid ng, asahan mo ng 65,000. Nagpadala pa ako sa probinsya ng 15,000. Ay, bibili ako ng bahay, wala. Pagkain pa sa anak ko sa nag-aaral. So hindi ho sulit? Hindi. Kung babalik ho yung nakaraan, gagawin niyo ho ba ulit to? Magbibenta ho ba ulit kayo ng kidney? Hindi na. Bakit ho? Malaki yung nawawala sa namin sa lakas. Nanghina ho kayo? Paano ho? Hindi Bakit? ka makatagal sa mabigat na trabaho, maya-maya. Parang papagod ka. Nagsisisihan ko po yung ginawa ko. Kasi kaloob ng Diyos sa akin, binenta ko. Nagsisisihan ko po. Inuulit po namin, ang organ donation ay isang kadakilaan. Basta't hindi ito idinaan sa isang malinaw na pagkakaperahan. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Marami pong salamat sa inyong panunood.